Gigi. Nay. Nasaan na ang kuya mo? Dadaan daw po siya ng presinto pagkatapos ng eskwela niya. Kaya si Ate Rachel muna po yung kasama ko. Nay, akala ko gagabihin kayo kaya ako na po yung nagluto. Tikman mo nga. Sige po. Ano lasa? Ano nga ang lasa? Ano na nga ito? Alam mo ba kung gaano kamahal tong karne na to? Ha? Hindi kami mayaman. Nagpakahirap akong bumili ng karne para makatikim kami niyan. Dahil ang tagal na namin hindi nakakakain. Mang ganyan. Pagkatapos papakialaman mo. Hindi ka na nahiya. Nakikitira ka dito sa bahay ko ng libre. Palpa ka pa. Ay, sorry po. Sorry. Ito tatandaan mo, ha? Hindi porke hindi kita pinasama sa Tita Ivy mo, ibig sabihin nun, parte ka na ng pamilya ko. Hindi! Kung makialam dito, Gigi, ha? Baka ikaw ang tamaan sa akin, ha? Alam mo ba kung ba't nandito ka? Nandito ka para hindi ko makalimutan ang kademonyohang ginawa ng pamilya mo sa akin bukod sa sinira nila ang mukha ko at pinatay nila ang nanay ko! Kaya pakatatandaan mo, ha? Mas masahol pa sa buhay impyerno ang ibibigay ko sa'yo dito. Naiintindihan mo ko. Kung iiyak-iyak, hindi bagay sa'yo. Isip. Ayusin mo to! Aakit muna ako sa makitang ulo ko. Luisip. O ano? Si Rachel na naman ba ang iniiyakan mo? Leave me alone. Bakit? Kung iwan ba kita, babalik bang anak mo? Hindi rin naman. I said, leave me alone! Alam mo, kahit mag-skandalo ka pa dito, hindi mo na makukuha si Rachel. At hindi mo na siya maibabalik dito. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na wala siya. Wala na siya. Tapos ka na? Ha? Kung pinigilan mo lang si Rachel at hindi ka nakisimpatya kay Papa, di sana nandito pa rin siya at wala doon sa lungga ng hayop na Laurang yon! Kapal mo din naman manisin, no? Eh kung hindi mo siya pinamigay, at hindi ka nagpapabibo kay Papa, di sana nandito pa siya. At hindi ka naninisi ng ibang tao. Ngayon, sino ang walang kwentang ina? Ikaw, di ba?